Ang impormasyon nga na nais ipaalam nila Carol sa Dragnet at Snares ay ang patungkol sa ligtas na ruta patungo ng Chiangbai Mountains, na agad din namang nalaman ng ating bida dahilan upang mapaisip siya. Mukhang hindi nga daw natatakot kay Nieting ang sender o nag-post, dahil sa lantaran niyang pagbibigay ng impormasyon. Iniisip nga din niya na nagiging mas komplikado na ang lahat, lalo at nagagamit ang website ng Fundsgang sa pagkakalat ng impormasyon. Kaya naman naisipan niyang tawagan si Master na kasalukuyang nasa Fundsgang. Tinanong nga niya si Master kung may alam siya sa nagkakalat ng impormasyon patungkol sa Chiangbai Mountain at sa sekreto ng Ancient Deceased, pero sinabi naman ni Master na mga bagong account lang ang ginagamit sa pag-post kaya hindi nila ito ma-monitor. Pero hindi naman daw kailangang mag-alala ng ating bida patungkol sa Ancient Deceased dahil aalamin nila ang lahat patungkol dito. Sinabi nga din niya na magtutungo siya sa Chiangbai Mountain ngayong gabi o makikipag-meeting kay Nieting. Dahil nga sa mga sinabi ni Master ay lumuwag ang kaisipan ng ating bida, at tinanong na lang si Master patungkol sa sword spirit niya, kaya napapaisip si Master kung bakit ito biglang tinanong ni Lu Shu. Oo, may sword spirit na dinakuwika naman ni Master, sabay sinabi na malaki ang naging contribution ni Shu sa pagbubukas ng bagong landas at kaalaman para sa kanilang sektor. Pero iniisip naman ng ating bida na kung alam niya lang na sampal at pagsipa lang ng itlog ang kakayanan ng mga spirit sword ay mas nanaisin pa niyang hindi na natuklasan ang patungkol dito, sabay napapatanong sa kanyang sarili kung pari-parehas kaya ang mga spirit sword. At tinanong nga niya kung ano ang abilidad ng spirit sword ni Master, na halos tumirik ang mata habang tumatawa at sinabi na lumakas siya dahil sa spirit sword, dahil din sa spirit swords ay sigurado siya na mas malaki na ang pag-asa niyang manalo sa mga puppeteers. Sabay tanong din sa spirit sword ng ating bida. At sinabi nga niya na tulad ng spirit sword ni Master ay malaki din ang naitulong nito sa kanyang paglakas, sabay sinabi na sa susunod na lang ulit sila mag-usap. At parehas nga nilang iniisip na buti pa siya anyong espada ang spirit sword, pero ang akin ay gagong spirit sword lang na anyong tao, kaya pakiramdam nila ay minamalas sila sa mga spirit sword na nakuha nila. Samantala nagkita naman si Shu at Feng Yeming sa labas ng isang computer shop, at dito ay tinanong ni Shu kung isa din ba siya awaken, na kinumpirma naman ni Yeming at sinabi na hindi siya nag-cultivate at ang awaken power lang niya ang inaasahan niya. Dahilan upang maisip ng ating bida na hindi lang pala si Yeshao ang weirdo sa Dragnet and Snares, sabay tanong kung bakit hindi siya nag-cultivate, at sinabi nga ni Feng na sayang lang ang oras niya pag nag-cultivate pa siya. Isa pa ay wala na din namang ng insulto sa kanya matapos siyang ma-awaken, alam nga din daw niya na malaking tulong sa cultivator ang pag-cultivate pero mas mahalaga pa din sa kanya ang paglalaro ng video games. Si Feng at ang kakambal niya ay ang pang-7 at 8 Dragnet at bukod dito ay parehas silang formation type awaken, kaya naman tinatanong ng ating bida kung ano ang mga abilidad niya sa pagnanais na makakuha ng impormasyon para kay Xiaoyu. Sumunod ka sa akin at ipapakita ko sa iyo, wika naman ni Feng. At paglabas nga nila ay pinakita niya ang kanyang abilidad at sinabi na kaya niyang gamitin ang mga skill o abilidad sa laro. Ang lahat nga daw ng nagagamit nilang abilidad at sandata sa loob ng laro ay kaya nilang gamitin sa totoong buhay, bukod dito ay mas malakas pa ang epekto o pinsala na naidudulot ng mga ito kumpara sa loob ng laro, pero hindi nga daw nila alam kung ano ang dahilan at kung bakit nagagamit nila ang mga ito sa totoong buhay. Habang tinitignan nga ni Shu ang skill na nilabas ni Feng ay iniisip nito na mas malakas pa sa B-rank ang nilalabas na energy wave ng skill, at matapos nga niyang makita ang description sa abilidad o espada ay naisip ng ating bida na hindi lang ang skills o kagamitan ang kaya niyang kopyahin. Malamang nga daw na kaya din nilang baguhin ang settings o lalo pang palakasin ang sandata o abilidad, at dahil nga daw sa tulong ng settings sa laro ay pwede silang makapaglabas ng mas malalakas pang sandata mula sa mga nilalaro nila. Kung ma-realize nga lang daw ng lahat ang patungkol dito ay siguradong mas lalakas pa ang mga formation type awaken, dahilan upang humanga siya kay Feng at sa kakambal niya, dahil aksidenteng nakahanap nga daw sila ng paraan upang ma-improve ang lakas ng mga formation type awaken. Hindi na nga din daw siya magtataka kung bakit nililihim ng Dragnet at Snares ang patungkol sa kanilang abilidad at hinahayaan lang na maglaro ng video games. Hanggang sa bigla namang may sumigaw at sinabi na hinahamon siya ng kanyang kakambal sa paglalaro kung saan ay sinabi din daw ng kambal niya na wala siyang pag-asa na manalo, kaya naman agad itong tumakbo sa inis at iniwan ng ating bida upang makapaglaro. Iniisip nga ng ating bida na dalawa sa mga Dragnet at Snares ay adik sa laro, at mukhang ang magandang imahe nga daw ng Dragnet at Snares sa mga tao ay front lamang,
dahil ang katotohanan ay puro weirdo at kakaiba ang mga miyembro nito. Siyempre kabilang ang ating bida na malapit nang tanggapin ang pang-9th Dragnet na posisyon. Samantala sa Changbei Mountains ay makikita na mabilis lumilipad si Master habang kausap si Nieting sa kabilang linya. Sinabi nga niya na nais ng Funds Gang na alamin o kumpirmahin ang patungkol sa mga kumakalat na balita, at nais makuha ang permiso mula kay Nieting upang libutin ang Changbei Mountain. Nauunawaan kung nais mong mag-imbestiga, wika naman ni Nieting sabay tanong sa kung paano niya pagtatakpan ang schedule niya. Pero sinabi naman ni Master na siya lang ang mag-imbestiga at mananatiling sekreto ang lahat ng malalaman niya. Isa pa ay wala naman masyadong population sa Changbei Mountain kaya tiwala siya na walang makakakita sa kanya. Kaya naman pinaalalahan na lang siya ni Nieting patungkol sa formation na nasa Changbei Mountain at sinabi na huwag siyang lalapit. Tinanong naman ni Master kung bakit may sword formation at kung ano ang nakatago dun, pero sinabi lang ni Nieting na walang ibang pwedeng makaalam, pero masisigurado nga daw niya na kung ano man ang nasa sword formation ay walang kinalaman sa ancient deceased. Matapos nga ang kanilang tawag ay napagdesisyunan pa din ni Master na tignan kung ano ang nasa sword formation, at habang lumilipad nga ito sa kabundukan ng Changbei Mountain, ay makikita na nagtatakbuhan ng mga hayop palayo sa kanyang direksyon. Maliban na lang sa isang ito na tila may kung ano sa kanyang mata at kinuha na ng larawan at video si Master habang iniikot ang Changbei Mountain. Habang pinapanood nga ng isang lalaki ang kanyang video ay masyado ang tawa nito at sinabi na sa wakas ay may nakuha din siyang magandang larawan. Ilang sandali pa ay mabilis siyang gumawa ng post patungkol sa nakuha niyang larawan ni Master. Agad namang kumalat ang post o impormasyon na nilagay niya sa website ng Funds Gang, kung saan maging ang mga malalaking organisasyon sa ibang bansa at ang Dragnet at Snares ay agad itong nakita. Matapos nga nito ay sunod-sunod ang post na lumabas kaugnay sa nakita nilang larawan ni Master, kung saan ay nagsisisi na ang iba na hindi sila naniwalang may kayamanan sa Changbei, at ang iba ay sinasabi na huwag hayaang mangibabaw ang Dragnet and Snares at Funds Gang, dahil kung hindi ay sigurado na sa kanila lang mapupunta ang kayamanan mula sa ancient deceased. Ayon nga kay Zujin ay nangyari na ang bagay na kinakatakot nila, at ito ay ang magamit ang Funds Gang upang lalong paniwalain ng mga tao na may kayamanan nga sa Changbei Mountains. Mukhang ang lahat nga daw ng mga naunang post ay para mahulog lang sa bitag ang Funds Gang, kung saan ay hinihintay talaga nilang magtungo si Master sa Changbei Mountain upang mapaniwala at mahikayat ang mga cultivator sa iba't ibang panig ng daigdig na magtungo sa kabundukan. Wala na nga daw itong kaibahan sa pag-uudyok ng lahat ng cultivator sa buong mundo upang labanan ang Dragnet at Snares. Sinabi nga din ni Zujin na malamang na ang target talaga nila ay ang kanilang organisasyon at mapatay si Nieting. Pero hindi nga daw niya maintindihan ang isang bagay, dahil sinabi ni Master Lee na walang nakakaalam sa pagbisita niya sa Changbei Mountain, may dalawang posibilidad, wika naman ni Nieting. Ang una ay alam ng kalaban na magtutungo ang Funds Gang sa kabundukan upang mag-imbestiga kaya nag-set sila ng trap at mga kamera sa kabundukan, at ang pangalawang posibilidad ay isa mismo sa mga leader ng Funds Gang ang kalaban nila. Ano pa man ang dahilan ay kailangan pa din nating maghanda, wika naman ni Zujin, kaya sinabi ni Nieting na kukunin na niya ang bagay na yun, pero pinigilan siyang tumayo ni Zujin at sinabi na wag na muna siyang mag-isip ng kung ano-ano. Aabisuhan na nga daw niya ang lahat ng Dragnets na anumang oras ay papapuntahin sila sa Changbei Mountain, at sinabi na sa ngayon ay hindi pa nila kailangan na gumalaw si Nieting dahil hindi pa naman ganun kadelikado ang sitwasyon. Pero may bagong post na naman na lumabas na agad naman nilang tinignan, ito nga ay patungkol sa isang miyembro ng Dragnet and Snares na may abilidad na makontrol ang kaluluwa ng iba, kung saan ay sinabi din dito na mayroon siyang B-rank cultivator na nagsisilbing alipin ngayon. Kaya naman napatanong si Zujin kung may miyembro ba sila na may ganoong abilidad, pero wala nga daw nakita si Nieting sa lahat ng kanilang records, kaya malamang sa kung sino man ang may abilidad na makontrol ang espiritu ay piniling itago ito sa kanila. Pero si Zujin ay iniisip at pinagdududahan naman ng ating bida, na masyado ang gulat matapos makita ang post patungkol sa abilidad na makontrol ang espiritu. Napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung na-expose na ba ang abilidad ni Xiaoyu. Malamang nga daw na kinukonsidera nila ito bilang abilidad ng demonyo, at dahil sa kaugnay naman ng galaxy nila ang abilidad na ito ay pinili nga nilang hindi sabihin ng tungkol dito sa Dragnet at Snares. Nagamit na din naman daw ni Xiaoyu ang abilidad na ito sa harap ng mga tao pero hindi nila inisip na alipin ang mga espiritong ito, pero ang sitwasyon nga daw ngayon ay naiiba sa dati,
dahil hindi lang ang pangalan ng abilidad kundi maging ang kapangyarihan ni Xiaoyu ay alam ng nag-post. Isa nga lang din daw ang ibig sabihin nito, na ang nag-post o kalaban nila ay matagal nang nagmamatsyag sa kanilang magkapatid, sakto namang nagtungo sa kanya si Xiaoyu at sinabi na mayroong masamang balita. May nag-post nga daw ng picture niya at ni Anthony sa forum ng Fontsgang, kaya naman masyado ang gulat ng ating bida at pinakita nga ni Xiaoyu ang larawan na nakapost sa Fontsgang. Sinabi nga ni Xu na ang larawang ito ay nakunan sa loob ng Kuchang Ruins, pero may mali umano sa litratong ito at mukhang nagamitan ng Photoshop. Kung tama nga daw ang pagkakaalala ng ating bida ay nakatayo siya sa tabi ni Xiaoyu ng mga panahon na yon. Dahilan upang mapaisip ito sa kung bakit inalis si Xiaoyu sa larawan, pero sinabi naman ni Xiaoyu na ang litratong ito ay siguradong magiging dahilan upang isipin ng mga tao na isang masamang tao o demonyo talaga ang ating bida. Malamang sa ako nga ang target nila wika naman ng ating bida, mautak nga daw ang tao sa likod ng lahat ng mga ito dahil hindi niya nais na harap-harapang labanan ang Dragnet at Snares. Sinabi nga din ni Xu na ligtas siya hanggang ngayon dahil sa proteksyon o miyembro siya ng Dragnet at Snares, pero matapos malaman ng Dragnet at Snares ang patungkol dito o pag dumating ang pagkakataon na maging ang Dragnet at Snares ay ipagtabuyan na siya, ay siguradong magiging mahirap at mapanganib ang sitwasyon nila. Hinawakan naman ni Xiaoyu ang kanyang kamay at sinabi na tigilan muna niya ang pag-iisip sa kung ano-ano dahil hindi pa naman sila sigurado at hindi din naman malinaw ang litrato kaya hindi agad-agad malalaman ng lahat na siya yung nasa larawan. Pero ang pinagtataka nga daw ni Xu ay kung bakit tinanggal si Xiaoyu sa larawan, sinabi lang naman ni Xiaoyu na malamang sa iniisip ng kanilang kalaban na ang pagkatao lang ni Xu ay sapat na upang makuha ang atensyon ng mga tao. Isa pa ay naging usap-usapan din siya matapos ng mga ginawa niya sa Sardinia. Pero sinabi lang naman ng ating bida na sa oras na makita niya ang may kagagawa ng lahat ng ito, at kahit sino o ano pa ang kanyang pagkatao ay sisiguraduhin niya na hindi siya magkakaroon ng mabilis na kamatayan. Dapat na ba tayong magtungo sa Changbai Mountain tanong naman ni Xiaoyu, at syempre wika naman ng ating bida, syempre hindi pwede pala, kaya tinatanong ni Xiaoyu kung hindi ba nila papatayin ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sinabi naman ni Xu na malamang sa parehas silang target kaya hindi sila pwedeng magtungo sa Changbai, at kung ang mastermind ng lahat ng ito ay nasa Changbai pwede naman nilang hayaan muna itong mabuhay ng ilang panahon pa, pero ang importante ay hindi sila kumagit sa bitag niya. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na ito na ang pinakamagandang dahilan na narinig niya mula sa mga duwag, dahilan upang magbigay ng negative points ang ating bida, kaya naman inutusan na niya itong matulog. Pag-alis nga ni Xiaoyu ay iniisip ni Xu kung ano ang mangyayari sa kanila pag nalaman o na-expose na din ang kanilang pangalan sa website ng Fontsgang, mukhang kailangan na nga daw nilang umalis sa lugar na ito upang makaiwas sa kapahamakan. Pero bigla nitong naisip na hindi naman matigas ang puso ng mga miyembro ng Dragnet at Snares, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili kung matatanggap pa kaya sila ng mga miyembro nito pag nalaman nila ang lahat. Nung una nga daw ay ayaw naman sana niyang mapalapit sa mga miyembro nito, pero hindi nga niya inaasahan na habang tumatagal ay lalong lumalalim ang ugnayan o samahan nila, kaya iniisip din ni Xu na mas mainam sana kung matatanggap pa din sila ng mga ito matapos mabunyag ang pagkatao at abilidad nila. Pero wala nga daw may tutulong ang masyadong pag-iisip, kaya dapat umpisahan na niyang baguhin ang tingin ng mga tao sa larawan na kumakalat, at sinabi nga niya na mukha namang masaya ang espiritu sa tabi ng lalaki sa larawan, pero nakatanggap lang siya ng negative points sa mga sagot nila. Nais nga sana niyang malaman ang pangalan ng nag-post sa pamamagitan ng negative points pero hindi naman niya ito mahanap sa kanyang system, dahilan upang maisip niya na mahihirapan pa din siyang hanapin ito gamit ang kanyang system. Para siyang isang chess master wika nga ng ating bida, kung saan ang mga malalaking organisasyon at individual cultivator ang piyesa sa kanyang mga kamay. Magaling nga din daw ang pagkakaplano niya at nasa lugar o tamang oras lagi ang paglabas ng impormasyon. Ganun pa man ay hindi naman daw papayag na manatili ang ating bida sa chessboard, at kahit pa siya na lang ang natitirang piyesa upang protektahan si Xiaoyu ay papatayin niya ang sinumang magnais na saktan sila. Nagiging mapanganib na ang mundo wika pa nga ng ating bida, pero gagawin naman niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Samantala kinabukasan ay halata na walang naging tulog ang magkapatid, na biglang nagulat matapos may kumatok sa kanilang bahay kaya napapaisip ang ating bida sa kung sino ang bibisita sa kanila ng ganito kaaga. Agad nga niyang nilabas ang kanyang trident at inutusan si Xiaoyu na buksan ang gate, at agad ngang nakatutok ang trident ng ating bida sa pagbukas ng gate.
Samantala sa loob ng kanilang bahay ay tinanong ni Shu kung ano ang kailangan nila sa ganito kagang pagdalaw, pero lumapit lang naman si Mingyu at sinabi na nais ni Nieting na itago ang lahat ng impormasyon patungkol sa Kuchang Ruins. Dahilan upang mapatanong si Shu kung wala ba silang balak na alamin kung sino ang may abilidad na gawing alipin ang mga espiritu, pero sinabi lang naman ni Mingyu na sa pananaw niya ay mas masama pa ang mga abilidad na ginagamit ng mga cultivator sa Southeast Asia. Ibig sabihin nga daw nito ay nais protektahan ni Nieting ang lalaki sa larawan, pero sinabi lang naman ni Shu na sabihin na lang nila ng diretso kung ano ang kanilang kailangan, at sinabi nga nila na patungkol ito sa Changbai Mountain. 30 minuto nga ang nakakalipas malapit sa Changbai Mountain ay nakita ng mga miyembro ng Dragnet and Snares ang mga individual cultivator na nag-uusap at palihim na patungo sa Changbai. Kaya naman agad nilang sinugod ang mga ito na napansin naman ng kanilang leader, kaya inutusan niyang magtungo sa ilalim ng lupa ang mga Earth-type Awaken, pero matapos niya makita na gumagamit ng flying sword ang mga ito ay sinabihan na lang niya ng God bless ang isa nilang kasama at mabilis na umalis. Dahilan naman upang mahuli nila ang isang individual cultivator na agad namang nagmakaawa na huwag siyang patayin, dahil sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Matapos nga daw ng interrogation ay napag-alaman nila na si Rank ang leader ng mga individual cultivator na ito, at ang nais ng employer nila ay magtungo sila sa lugar kung saan matatagpuan ang sword formation ni Nieting. Hindi ba sekreto ang lugar na yun, wika naman ni Shu, kaya tinatanong niya si Mingyu kung paano nila ito nalaman. Pero hindi nga din daw alam ni Mingyu kung paano nila nalaman ang lokasyon nito, mas nauna pa nga daw sila kay Master na nagtungo sa kabundukan at ginamit ang ruta na nakapost sa website. Iniisip nga daw nila na ang employer ng mga individual cultivator ay siya ding nagdudulot ng lahat ng kaguluhan na ito, bukod dito ay nasa ilalim ng administration ng Linet ang Port Artyom, pero hinayaan nila ang mga individual cultivator na magamit ang ruta. Kaya isa lang umano ang ibig sabihin nito. Nanunood lang ang mga malalaking organisasyon at naghahanda sa gagawin nilang hakbang, kaya pinapabayaan nila ang mga individual cultivator na makadaan sa kanilang teritoryo. Tinanong naman ni Shu kung kamusta ang depensa nila sa sword formation, at sinabi nga ni Mingyu na nagdagdag na sila ng mga tauhan sa lugar, kung saan ay nagpadala din sila ng mga Earth-type at Sense-type Awaken upang magpatrol, kaya nakahuli pa sila ng 5 individual cultivator, pero nakatakas pa din ang iba. Napabuntong hininga na nga lang ang ating bida habang iniisip kung ano kaya ang ginagawa ni Nieting, at kung bakit hindi pa din siya kumikilos kahit may mga si Rank nang nakapasok sa kanilang teritoryo. Bigla lang din namang tumitig ang dalawa sa ating bida, kaya tinanong nito kung bakit siya tinitignan at kung ano ba talaga ang nais nilang gawin niya. Sinabi nga nila na ang atensyon ng mundo ngayon ay nasa Changbai Mountain, bukod dito ay lalo ding tumataas ang tensyon kaya anumang oras ay pwedeng magkaroon ng digmaan. At tinanong nga si Queen Lucy kung wala ba siyang plano na iwan ang kompetisyon sa kanilang paaralan at magtungo sa Changbai Mountain. Pero sinabi naman ni Shu na trabaho na ng Dragnets ang pagpunta sa Changbai, isa pa ay madami naman daw Dragnets na pwedeng magtungo dun tulad na lang nila Yishao Nolan K at Tandang Bailey. Magtutungo din sila sa Changbai, wika naman ni Zhao, sabay sinabi na mas mainam kung kasama nila ang ating bida upang takutin ang mga kalaban. Tama-tama, wika naman ni Mingyu, at dahil nga daw sa nangyari sa Sardinia ay tinuturing na ng lahat ang ating bida bilang pinakamapanganib na tao sa mundo. Bukod dito ay sinasabi nga daw nila na si Shu ang pangalawang pinuno o second in command sa Dragnet at Snares. Dahilan upang mapatanong siya sa kung anong klase ng rank ang mga ito, hindi nga din daw niya alam o naririnig ang mga ito at bahagya nga din siyang natahimik, dahilan upang mapagdesisyon na nila Mingyu na dapat na nilang gamitin ang kanilang trump card. Inakbayan nga ni Zhao ang ating bida at sinabi na mapupunta sa kanya ang lahat ng kayamanan ng mga cultivators na mapapatay niya, siguradong magiging paldo ka, wika pa nga niya. Dear, ganun ba talaga ang pagkakakilala nyo sa akin, wika lang naman ang ating bida, hindi ako sasama sa Changbai para lang sa kayamanan, isa pa ay teacher din ako, at hindi ko pwedeng iwan ang mga minamahal kong estudyante, wika pa nga niya. Kaya tinanong na lang ni Zhao kung hindi na ba magbabago ang isip niya. At hindi na nga daw, wika ni Shu, kaya naman tumayo si Mingyu at sinabi na iba-iba talaga ang landas na tinatahak ng mga tao. Pero bago pa sila tuluyang makaalis ay sinabi ni Mingyu na umaasa siyang magbabago ang isip ng ating bida, sinabi nga din niyang pag nagpatuloy sa pagdagsa ang mga cultivator sa Changbai Mountain, ay siguradong ito na ang pinakamalaking crisis na haharapin ng Dragnet and Snares.
Pumikit lang naman si Shu at humingi ng patawad dahil may problema din siyang hinaharap, hindi nga daw niya masabi sa kanila na si Xiaoyu ang Soul Wielder, at hindi din niya masabi na malamang sa siya ang target ng kanilang kalaban. Dahil dito ay kailangan niyang mag-ingat at alamin muna ang lahat patungkol sa kalaban nila, bago magtungo ng Changbei Mountain. Samantala sa Changbei Mountains nga ay patuloy pa din sila sa paghahanap sa mga individual cultivator na nakatakas, sinabi nga ng babaeng may asul na buhok na malamang sa hindi pa sila nakakalayo. At dahil nakarinig naman ng kaluskus ang babaeng ito ay agad silang naglunsad ng pag-atake, saber na patay na at napaluputan ng mga baging. Matapos nito ay sinabi ng isang ito na hindi pa sila sigurado sa abilidad ng mga nakatakas na cultivator kaya mas mainam kung babalik na sila. Sa pagbalik na nila ay napapatanong pa ang babae na may green na buhok kung nasaan na kaya ang leader ng mga individual cultivator. Na biglang lumabas mula sa ilalim ng bangkay ng giant bear, buti na nga lang daw at dual type awaken siya, dahil kung hindi ay namatay na siya mula sa atake ng mutated animal. Matapos nito ay iniisip ni Ai kung bakit konti lang ang bantay sa ruta na dinaanan nila, at kung may karagdagan pa kaya silang bantay malapit sa formation, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili sa kung anong sekreto ang nakatago sa lugar na ito. Samantala sa entrance naman ng valley ay nagulat ang mga ito matapos makita ang malaking bola ng bato na nababalot ng mga baging at patungo sa kanila. Agad na nilang nilabas ang mga flying sword nila upang pigilan ang pag-atake ng kalaban at huwag hayaan na makapasok ito sa valley. Pero sinabi lang naman ni Eric na mahabang oras ang inubos niya sa pagbuo ng bowlang ito kaya hindi nila ito basta-basta mawawasak, pero lingid sa kanyang kaalaman ay madami ang awaken na nakatalaga upang magbantay sa lugar na ito. Bukod nga sa madaming awaken ay mas malakas din ang kapangyarihan nila kaya isang paraan na lang ang naisip niya. Ito ay inumin ng laman ng isang bote upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Matapos nito ay binalot niya ng sand armor ang kanyang katawan at lumabas sa bola sabay binutis ang pader. Gayunpaman ay nais pa din sana siyang habulin ng mga miyembro ng Dragnet and Snares pero nakatanggap sila ng utos na tumigil na sa paghabol. Walang mata ang sword formation wika nga ni Yeting na ayaw masaktan ang mga miyembro ng kanilang organisasyon. Inutusan nga niya ang mga ito na manatili sa labas at kung sakaling lumabas o makabalik si Eric ay patayin nila agad. Ano na ang gagawin natin wika naman ni Zujin, sigurado nga daw na lalong dadagsain ng mga cultivator ang lugar pag lumabas ang balita patungkol sa pagpuslit ng isang cultivator sa valley, at matapos ma-expose sa mundo ang sword formation ay siguradong mahihirapan na silang makontrol ang sitwasyon, pero sinabi lang naman ni Yeting na bantayan nila ang lahat ng post na lalabas sa website ng Funds Gang, at utusan ang lahat ng Dragnets na magtungo sa Changbei Mountain ngayon din.